Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Sa panahon ng sunod-sunod na pag-uulan at pagbagyo, ang tanong ay nakakapaglagay pa rin ba kayo ng fertilizer nyo sa mga bougainvillea collections nyo? Or isa ka sa mga nag-aalinlangan na maglagay ng fertilizer at natatakot na baka masayang lang dahil mawawash out lang ito ng tubig ulan? At isa ka din ba sa nag-aabang na lalabas si Haring Araw para makapaglagay ng abono sa mga bougainvillea mo? Hindi kayo nag-iisa dahil ako mismo ay nag-aalinlangan na mag-fertilize dahil sa palaging naulan dito sa amin. Pero isa sa mga ginawa ko kahit na tag-ulan ay naglalagay pa rin ako ng fertilizer sa mga bibis kong bougainvillea. Pero bago natin yan pag-usapan, ating munang ipakilala sa inyo ang ating model sa episode na ito. First in the list ay si Golden Fairytale Bandaw na kulay purple to pink ang bracts and isa sa magaganda at masisipag na varieties. This is my second time na magkaroon nito and she is grafted. Yung una kasi is grafted din pero maliit but namatay. And luckily, may available si seller. Yung katabi naman niya ay si Golden Red Wine. Hindi pa ako nakakakita ng actual picture nitong variety na ito. Even yung green leaf version niya ay wala pa ako sa collection ko. Pero based naman sa photos online, parang maganda din naman si Golden Red Wine. Mahalin tulad ko siya sa Golden Pedro Bambino yung bracts niya. And yung pangatlo ay si Golden Flame White. One of my favorite bougainvillea series ang Flame and Opal. Isa sila sa magagandang varieties sa bougainvillea world dahil isa sila sa masisipag na mag-flower. Itong si Golden Flame White ay free lamang sa akin ni seller pero that time sobrang liit nito. And ito na siya ngayon at sobrang laki na niya at pwede na siyang pagkuhanan ng sayon for grafting. Kaya naman for today's episode ay atin namang pag-uusapan ang fertilizer na aking ginagamit kahit na umuulan or tag-ulan or sunod-sunod na ulan. Kaya naman tara at samahan mo akong ibahagi kung paano ako mag-fertilize sa tag-ulan. So kahit na tag-ulan ay naglalagay pa rin ako ng fertilizer and itong gamit ko ay okay lang naman gamitin kahit na tag-ulan. And siya lang naman ay si Osmocote Triple 14 na slow release fertilizer. And ano nga ba ang Osmocote fertilizer? Osmocote fertilizer is a controlled release fertilizer na nagbibigay ng madaming benepisyo sa paglaki at sa health ng mga halaman natin like bougainvillea. Here are some of the benefits ng paggamit ng Osmocote at isa-isahin natin dito sa episode na ito. If you are away and minsan natatamad maglagay ng fertilizer, itong Osmocote ang bagay para sa consistent feeding ng ating mga bougainvillea plants or sa ibang mga halaman. Minsan kasi hindi natin maiiwasan na may pupuntahan tayo like bakasyon and medyo magtatagal tayo doon. At worried tayo paano yung consistent fertilizing ng mga bougainvillea plants natin. Worry no more kasi masusolusyonan na yan ni Osmocote para sa steady ng supply ng nourishment sa plants habang wala ka. Dahil ang Osmocote ay it will take longer period para makapagbigay ng steady na nutrients sa ating mga bougainvillea. Meaning, matagal mag-worn out or mawala ng bisa ang Osmocote dahil nga ito ay slow release. And another benefit is that hindi ma-over fertilization pag gumamit ka ng Osmocote dahil ito ay controlled release. Dahil ang Osmocote ay mayroong controlled release mechanism na meron siya. Meaning, hindi ito nakakatakot na baka masunog yung mga bougainvillea natin. Diba, yung ibang fertilizer ay nakakasunog pag directly nilalagay sa pinakapuno or madami kang nilalagay. Pero sa Osmocote, kahit na ilagay mo siya sa pinakapuno ay hindi makakasunog ng halaman ito.
or kahit na saan mo siya ilagay, ang Osmocote mapa sa pinakapuno, sa gilid ng paso or ibaon mo sa lupa ay pwedeng-pwede itong gawin. At bago naman tayo magpatuloy and habang tayo nagbabahagi about Osmocote fertilizer and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na views ko gaya ngayon about bougainvillea fertilization. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And by using Osmocote fertilizer ay it will help to improve yung water absorption by enhancing the soil's ability to retain water. And it helps the plants to absorb more nutrients para sa mas healthy na paglaki. In relation naman sa naunang benefit na kung saan tinatamad kang mag-fertilize, but of course, that is the least na gawin ang tamarin or dapat tanggalin yan na ugali, yung tamarin. Since itong Osmocote ay may long-lasting effect, hindi natin kinakailangan na every now and then ay maglagay ng fertilizer. Meaning, it can save more time para sa ibang bagay na pwedeng ilaan sa garden like weeding, repotting, and so on and so forth. So, less effort but more productivity. And that's it for the first batch ng bougainvillea varieties ko, and now ipapakita ko naman sa inyo yung second batch. We are not yet done sa benefits ng Osmocote and i-continue natin yan later on. But for now, i-introduce ko muna sa inyo yung varieties na meron ako right now as our model. Una sa list ay si White Tiger Marble, and she is recovered dahil nababad ito ng ulan last year. And now lang siya naging fully recovered and may bakas pa siya ng injury. So, nakakatuwa kasi naging okay na siya now. So, yung next variety naman natin is si Liuliwa na cascading ang atake niya. So, maganda itong variety na to at maganda siyang gawing hanging plant. Napa-flower ko na ito once, si Liuliwa, kahit na hindi siya ganun ka-healthy that time. But look at her now, naging lush na siya, unlike before na walang dahon man lang and akala ko that time ay mamamatay na. And itong next naman na variety is another free from seller sa akin, and yung variety name is Sinta. And one of the top players din siya, though I am not sure if sumikat siya or not. And yung color ng bracts niya is red. And sobrang laki na niya ngayon at ang haba-haba na niya. And balak ko siyang ikat for propagation and paparamihin ko siya kasi parang ang ganda ng hugis ng kanyang dahon. And yung lastly, si Orange Dilima naman. And the time na nakuha ko itong si Orange Dilima, ito naman yung time na namatay si Yellow Dilima ko. And sana na-complete ko na sana yung all colors ng Dilima family. But unfortunately, nawala si Yellow Dilima. Pero maghahanap pa rin tayo ng Yellow Dilima. And going back sa benefits ni Osmocote fertilizer, yung next benefit ay it is environmentally friendly daw dahil hindi nakaka-risk na maging pollutants. Tapos itong si Osmocote ay pwede din sa various types of plants. So may versatility siya dahil pwede siya sa ornamental plants, landscaping garden, nursery plants, and others. And lastly, ito yung pinakahihintay ko, which is suitable siya sa iba't ibang klase ng growing condition. Mapa indoor or outdoor man yan, and kahit pa sa iba't ibang klase ng climates or weather. Tag-init or summer, and even tag-ulan ay pwedeng gamitin at i-apply sa mga halaman natin or sa mga bougainvillea natin.
So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!